Sound check. Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Muli, purihin pong pangalan ng Panginoon sa kanyang patuloy na kahabagan at biyaya. At salamat po sa Diyos sa natapos na gawain kayo ng umaga. And sa natapos nating review, no, bro, yun yung pinag-aralan natin ng more than 3 years. Ay nireview natin ng 3 Sundays. And hopefully ay napaalalahanan tayo sa mga katotohanan ng Panginoon at mas lalong naging mahalaga sa atin itong gandang doktrina ng electing grace ng Panginoon. And as we have seen, it's not a discouragement nor a deterrent for serious evangelism. Rather, it gives hope and fuel sa masigasig na paghahayag ng Ebanghelyo. Muli, welcome po sa Sunday afternoon service. This is the Jesus Christ Baptist Church. Salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga kasama online. And welcome back ho, no? Hindi natin na-welcome kanina, pero welcome back kay Brother Danny Velasco. At purihin ang Panginoon at pinag-pray ho natin siya at iningatan ng Panginoon at kasama po natin muli ho ngayon. Well, ilan ho muna mga announcements. As we have said ho, kailangan natin patuloy ng mga magsa-sign up to volunteers na tutulong ho sa atin hong youth conference. It will be either November 29 or 30. 29 kung pag-inusod ng ating gobyerno yung holiday, which is yung mga nakaraan ay ginagawa ho nila. And 30 kapag hindi naman ho. So muli ho, kailangan natin na magsa-sign up. Kung available ho kayo ng half day lang, please note that. Or kung whole day naman po, ay please mag-sign up po tayo para lang humaibsama namin kayo sa bilang ng mga pagkain po natin. And then also, thank you po dun sa 33 na naka-sign up para ho sa atin hong overnight church fellowship. Outing, that will be on December 26 and 27. At muli ho, kailangan natin by the end of October ay naka-sign up na yung mga sasama para magkaroon ho tayo ng idea kung gaano kalaki o yung saan yung venue na atin hong pupuntahan. So pag-pray ho natin yan, and we're looking forward to a good time of fellowship na nandun naman yung kasiyahan at pag-enjoy ho natin sa mga biyaya ng Panginoon. And as far as I know, ay yun ho ang atin hong mga by the way, meron hong parating na conference sa malapit. Lagi ko nakakalimutan yung lugar dyan. Anong pangalan ng lugar dyan? Nung pinuntahan, Virgin John, nung pinuntahan natin ng outing, anong lugar yon? Buena Vista. Ayun, sa Buena Vista. Nakakalimutan yung lugar ng Buena Vista. Doon ho sa Liam and Bell Resort. Meron hong parating na Bulacan Gospel Conference on November 16 po yan. That's a Saturday. So kung kayo ay interested, forward ko sa mga GC. Yun hong details, pwede kayo mag-sign up to 150 ang registration fee po niyaan. So kung kayo ho ay interesado, pwede ho kayo mag-sign up. Malapit lang po yun, 20-30 minutes away from here. Pag kinonsidera nyo yung traffic ng Guyong, baka isang oras. Hindi ho, no? Pero salamat sa Panginoon, and that's a good thing, at nagpapasalamat tayo sa Diyos. Yung mga conference na kagaya ho niyaan ay isang senyales ng pagkakaroon ng pagkamulat sa seryosong mga pagtuturo at pangangaral ng salita ho ng Diyos dito ho sa ating lugar. So that's ay purihin ng Panginoon sa bagay po na yun. Okay, so yun ho ang ating mga announcements and reminders. Tayo ho ngayon ay dadako sa ating paghahanda sa pagsamba. At muli, magkakaroon tayo ng sandali ng tahimik at personal na pananalangin at hihingin natin ng tulong, gabay at pagsiyasat ng Panginoon sa atin upang maihanda tayo sa pagsamba sa Kanya. Let us pray. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, patuloy kaming nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, kagaya ng amin na pag-aralan kayo ng umaga.
Nakakamangha, O Diyos, na Ikaw ang soberano sa lahat ng bagay. Hindi lamang sa mga nangyayari sa kalikasan o sa mga events sa araw-araw. But Lord, as we have seen in your word, Ikaw ang soberano sa aming kaligtasan. Purihin ka, Panginoon, na maaaring hindi kayang abutin ng aming kaisipan, Panginoon, kung paanong sangayon sa iyong salita, ay hinirang mo na kami bago pa itatag ang sanlibutan. Kami na mga makasalanan, hindi karapat-dapat, O Diyos, ngunit Ikaw ay sumagana sa iyong biyaya. Purihin ka, Panginoon, at nawa, O Diyos, kagaya ng panalangin ni Apostol Pablo, bigyan mo kami, Panginoon, ng mga dagdag pang pangunawa. Buksan mo ang aming mga mata upang mas maunawaan namin ang gaano ka sumagana sa iyong biyaya, sa iyong habag, sa iyong kapangyarihan sa amin, O Diyos, na iyong mga niligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At nawa, O Diyos, ito, Panginoon, ang magbigay direksyon sa aming mga buhay. Ito ang humulma sa aming mga pangarap, sa mga desisyon, O Diyos, na aming gagawin. Nawa, Panginoon, tunay nga na kami tumingin sa mga bagay na nasa itaas. Lord, aming pong hinihiling sa aming gawain ngayon, Ikaw pong gumabay sa amin. Nandun ang iba't ibang hamon, Panginoon, maging ang kapaguran ng pisikal na katawan. Nevertheless, O Diyos, aming patuloy na hinihingi ang iyong biyaya at nawa maluwalhati ka namin. At sa bawat parte ng gawain na ito, Panginoon, maging sa aming pag-aawitan, sa aming pong pananalangin, pagkakaloob at sa pangangaral ng iyong salita, O Diyos, lahat nawa ng ito ay maging mabangong samyo sa iyong harapan. Lord, inaalaala namin sa iyo ang aming mga kapatiran na may iba't ibang mga pangangailangan, maging sa mga kalusugan. Sister Amor, Panginoon, salamat sa naging successful operation. But Lord, we ask for your mercy sa kanya pong patuloy na pag-recover. And then, Panginoon, sa mga bata dito sa church, ang mismong aming mga anak, Panginoon, si Leah, si Timmy, si Gigi, Panginoon, yan din si Pia, Panginoon, at iba-iba pong mga bata na may mga karamdaman. Lord, alam po namin ang iyong kamay ay hindi maiksi. Kaya, O Diyos, kahabagan mo po nawa. Hindi dahil karapat-dapat kami, kundi ikaw ay, Panginoon, ay isang mahabaging Diyos. At nawa, Panginoon, ang mga karamdaman na ito ay patuloy mong gamitin upang kami ay lalong ilapit sa iyo. Turuan kaming manalangin at patuloy na magpakabanal sa aming mga buhay. Lord, aming pong inihiling na sa lahat ng gawain na ito, nawa ikaw ang maluwalhati. Patawad po sa aming mga pagkakasala at pagkukulang sa iyo. Bantayan mo ang aming mga puso, O Diyos, sapagkat tunay napakadaling mabaling nito sa ibang mga bagay. Kaya, Panginoon, kami po ay tumitingin sa iyo, umaasa sa iyo, at kinikilala namin na hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. Lahat ng papuri ay sa iyo lamang, at dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Stay po tayong lahat at tayo po umawit sa Panginoon. Tayo po'y umawit sa Panginoon. Awitin po natin, Tunay Kang Matapat.
po'y manatiling na tayo para po sa ating pagkakaloob. Purihin po ang ating Panginoon para po sa pagbasa ng mga talatang basehan sa ating pagkakaloob. Atin pong basahin mula sa aklat ng 2 Korinto, chapter 9, verse 6 hanggang 8. Ready, read. At ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kaunti ay kaunti rin ang aanihin. At ang nagtatanim ng marami ay marami rin ang aanihin. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi nang hihinayang o napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya ng Diyos na pagkalooban kayo ng masaganang pagpapala sa lahat ng bagay, upang maging masagana kayo sa lahat ng uri ng mabuting gawa, habang pinupunan ang lahat ng inyong mga pangangailangan sa tuwina. Palain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. O aming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan, banal at kapuri-puri sa lahat, O Diyos, kami patuloy na sumasamba sa iyo, nagpapasalamat at nagpupuri sa kadakilaan mo, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa kaligtasan na nagmumula sa aming Panginoong Hesukristo. Ang iyong habag, O Diyos, na iginawad sa aming mga makasalanan, Panginoon. Maraming salamat po at purihin ka, O Diyos. At ngayon, O Diyos, dadako kami sa aming pagkakaloob sa iyo. Nawa bigyan mo kami ng puso, O Diyos, na tunay ang nagagalak, Panginoon, sa pagbibigay. Gaya ng nabasa namin, O Diyos, hindi lamang sa dahil may pangangailangan, Panginoon. Nang dahil napipilitan, Panginoon, kundi tunay nga, O Diyos, dahil kinikilala namin ang iyong kadakilaan, ang iyong pagbibigay sa amin, una ang aming kaligtasan, Panginoon. Pangalawa, O Diyos, ikaw, O Diyos, ay karapat-dapat lamang naming pag-alayan, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa mga katotohanan ito. Kaya't nawa, O Diyos, bantayan mo, O Diyos, ang aming pag-aalay sa iyo. Na nawa maging kaluguran sa iyo, Panginoon, ang mga bagay na ito. Nawa sa malilikom namin, Panginoon, sa hapong ito, nawa magamit, O Diyos, sa ikalalago pa ng iyong mga mananampalataya, Panginoon. Magamit sa iglesyang ito, O Diyos, at lalo na sa ikaliligtas pa ng mga wala pa sa pananampalataya, Panginoon. Sa mga susunod pa namin gagawin, Panginoon, nawa ikaw ang malugod, Panginoon, sa pangaral, pag-aawitan at pagbabasa ng iyong mga salita, Panginoon. Nawa ikaw ang maging sentro ng lahat ng ito. Ito'y aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tayo po ulit umawit sa Panginoon. Awitin po natin Reformation Hymn. We will trust God's words alone, where His perfect will is known. Our traditions shift like sand, while His truth forever stands. We will live by faith alone, loving merit not our own. All we claim is Jesus Christ and His finished sacrifice. Glory be to God alone. Through the church, He redeemed and made His own. He has freed us, He will keep us till we're safely home. Glory
glory be to God alone. We are saved by grace alone, undeserved yet freely shown. No accomplishment on earth can achieve the second birth. We will stand on Christ alone, the unyielding cornerstone. Nations rage and devils roar, still He reigns forevermore. Glory be to God alone. Through the church He redeemed and made His own. He has made us, He will keep us till we're safely home. Glory be to God alone. Glory be to God alone. Through the church He redeemed and made His own. He has freed us, He will keep us till we're safely home. Glory be to God alone. Tayo po ay magsing lahat para po sa pagbasa po ng salita ng Diyos. Tayo po ay magpatuloy sa ating pagsamba sa Panginoon sa pamamagitan po ng pagbasa ng kanyang mga salita. Ito po ay manggagaling po mula sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 19, verses 8 to 20. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. Sa loob ng 3 buwan, patuloy ang pagpunta ni Pablo sa sambahan ng mga Hudyo. Hindi siya natatakot magsalita sa mga tao. Nakipagdiskusyon siya at ipaniliwanag sa kanila ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Pero ang iba sa kanila ay matigas talaga ang ulo at ayaw maniwala. At siniraan nila sa publiko ang pamamaraan ni Jesus. Kaya umalis si Pablo sa kanilang sambahan kasama ang mga tagasunod ni Jesus. At araw-araw ay pumupunta siya sa paaralan ni Tyrannus para ipagpatuloy ang pakikipagdiskusyon sa harap ng madla. Sa loob ng 2 taon, ganoon ang kanyang ginagawa. Kaya ang lahat ng nakatira sa lalawigan ng Asya, Hudyo at hindi Hudyo, ay nakarinig ng salita ng Diyos. Maraming pambihirang himala ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo. Kahit mga panyo at mga apron na ginagamit niya ay dinadala sa mga may sakit at gumagaling sila. At lumalabas din ang masasamang espiritu. May ilang mga Hudyo roon na gumagala at nagpapalayas ng masasamang espiritu sa mga taong sinasaniban nito. Sinubukan nilang gamitin ang pangalan ng Panginoong Hesus para palabasin ang masasamang espiritu. Sinabi nila sa masasamang espiritu, sa pangalan ni Jesus na ipinangangaral ni Pablo, inuutusan ko kayong lumabas. Ganito rin ang ginagawa ng 7 anak na lalaki ni Eskeva. Si Eskeva ay isa sa mga manamahalang pari. Sinusubukan nilang palabasin ang masamang espiritu sa pangalan ni Jesus. Pero sinagot sila ng masamang espiritu. Kilala ko si Jesus, ganoon din si Pablo, pero sino naman kayo? At nilundag sila ng taong sinaniban ng masamang espiritu at sinaktan. Wala silang magawa, kaya tumakbo sila palabas ng bahay na hubad at sugatan.
Ang pangyayaring ito ay nabalitaan ng lahat ng Hudyo at mga hindi Hudyo na nakatira roon sa Efeso. Natakot sila at lalo pang naparangalan ang pangalan ng Panginoong Hesus. Marami sa mga sumasampalataya ang lumapit at nagtapat ng kanilang masasamang gawain. At marami ring mga salamangkero ang nagdala ng kanilang aklat at sinunog nila mismo ang mga ito sa harap ng lahat. Ang halaga ng mga aklat na sinunog ay umabot ng ilang milyon. Dahil sa pangyayaring ito, lalo pang lumaganap ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Purihin po ang ating Panginoon, tayo po ay magsiupo. Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Ngayon ay magtutungo tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating magiging mensahe ngayong hapong ito ay pinamagatang The Powerful Word of God. At ang magiging buod ng ating mensahe ay ito, dahil makapangyarihan ang Diyos, ang kanyang mga salita ay siguradong merong epekto sa buhay at puso ng tao kapag ito'y naihahayag. Tayo muna ay sumaglit na manalangin at humingi ng paggabay sa ating Panginoon. O Diyos naming dakila, aming Ama, na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga, O Diyos, na Ikaw ang Diyos na soberano at makapangyarihan sa lahat. Kami po'y mag-aaral, O Diyos, ng iyong mga salita ngayong hapong ito. Kami po'y humihingi sa iyo ng paggabay at tulungan mo kami na lalong makita ang kadakilaan ng kapangyarihan ng iyong mga salita. At nawa, tulungan mo kami, Panginoon, na sa aming pag-aaral ay gamitin mo ang iyong mga salita upang lalong lumalim ang aming pananampalataya at pag-ibig sa iyo, Panginoon. Maluwalhati ka nawa sa aming pag-aaral ng iyong mga salita ngayong hapong ito. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at mapangiriang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Maaalala po ninyo ay natapos tayo nung nakaraan sa tagpo kung saan si Pablo ay naroon sa Ephesus. At nagbalik siyang muli, doon sa Ephesus. At pagkarating niya roon ay nakilala niya yung 12 disciples or yung 12 advocates ni John the Baptist. At natuklasan ni Pablo na yung 12 disciples na yon ay hindi pa pala nila natatanggap ang banal na spirito. Actually, wala man nga lang silang idea. Meron palang Holy Spirit, meron palang banal na spirito. Kaya ang ginawa ni Pablo ay tinuruan niya itong 12 disciples na ito at saka niya sila binautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesus. At saka nila tinanggap ang banal na spirito. Ngayon, titignan natin kung ano naman yung mga sumunod na nangyari habang narito si Pablo dito sa Ephesus. At makikita natin dito sa pag-aaral natin na ang salita ng Diyos ay buhay at mayroon itong kapangyarihan. Hindi magical, kundi miraculous ang kapangyarihang dala ng salita ng Diyos. Para itong isang malakas na lindol na kapag yumanig ito siguradong merong epekto. Hindi pwedeng wala. Kasi makapangyarihan ng salita ng Diyos. Tignan natin, ang unang bagay patungkol dito, una, the powerful word of God displayed in affecting the hearer's determination. Nais ko pong makita natin dito, una sa lahat, na kapag ipinapangaral ang salita ng Diyos, meron itong epekto sa kalagayan o yung nilalaman ng puso ng mga taong nakikinig. Hindi pwedeng wala. Basahin natin sa ating mga talata mula sa Acts chapter 19 sa verses 8 to 10. Ang sabi rito, and he entered the synagogue, si Pablo, and for 3 months spoke boldly, reasoning and persuading them about the kingdom of God. But when some became stubborn and continued in unbelief, speaking evil of the way,
before the congregation, he withdrew from them and took the disciples with him, reasoning daily in the hall of Tyrannus. This continued for 2 years, so that all the residents of Asia heard the word of the Lord, both Jews and Greeks. Muli, ang tagpo ay narito si Pablo sa Ephesus. At katulad ng palagi niyang ginagawa, ang una niyang pinupuntahan sa mga bayan na kanyang napapasyalan o napupuntahan ay yung sinagog. Ano yung sinagoga ng mga Hudyo? Yun palagi yung kanyang unang target. At kung maaalala ninyo sa nakaraang chapter, di ba? Sa nakaraang chapter lang, galing na si Pablo dito sa Ephesus. Right? Sa Acts chapter 18. Galing na siya rito sa Ephesus. Nangaral siya doon sa synagogue, same synagogue, dito sa Ephesus. Balikan na natin saglit kung ano nangyari doon sa Acts chapter 18 para ma-relate natin dito sa mangyayari pagdating ng Acts chapter 19, verses 19 to 21. Ang sabi doon, and they came to Ephesus, si Pablo yan, kasama si Priscilla, Aquila, and Timothy. And he left them there, yung mag-asawa, si Aquila and Priscilla. But he himself went into the synagogue and reasoned with the Jews. Naipagtalakayan siya sa mga Hudyo, sa synagogue sa Ephesus. And what happened? Sabi ng verse number 20, when they asked him to stay for a longer period, he declined. But on taking leave of them, he said, I will return to you if God wills. And he set sail from Ephesus. So makikita nyo dyan, nung unang pagpunta ni Apostol Pablo dito sa Ephesus, malugod na tinanggap ng mga Hudyo yung salita ng Diyos. Right? Actually, nag-request pa nga sila kay Pablo. Pablo, magstay ka pa rito ng matagal. Kaso alam natin na under ng Nazarite vow si Pablo noong mga panahon na to, kaya kailangan niya bumalik agad sa Jerusalem kasi bumibilang na siya ng 30 days. Diba? So kailangan niyang bumalik. Pero pagdating dito sa chapter 19, bumalik uli si Pablo sa Ephesus. Nangaral siyang muli sa sinagog. But at this time, ang sabi doon sa talatang nauna natin binasa kanina, dumating sa panahon na hindi na nila tinanggap ang ebanghelyo sa kung paano nilang tinanggap noon. Actually, kung mapapansin nyo yung sinabi doon sa Acts chapter 19, baling tayo sa ating talata, Acts chapter 19 verse number 8. And he entered the synagogue, gaano katagal? And for 3 months siyang nagpabalik-balik doon sa synagogue para magturo sa kanila. Kung ikukumpara nyo itong pagkakataon dito sa Ephesus sa mga nakaraang missionary trip ni Pablo, ito yung pinakamatagal na si Pablo ay nagturo sa sinagog. Dahil madalas, di ba, 3 Sabbats, 2 Sabbats lang, gano'n, o di kaya 1 Sabbat, tapos tinalikuran na nila yung ebanghelyo, tapos umalis na si Pablo sa kanila, doon na siya sa hintil. Pero dito, mapapansin nyo, 3 months, which is more or less, sabihin natin, nasa mga 12 Sabbats yan, no? Kasi 3 months, sabihin natin, merong 4 Sabbats sa isang buwan. So matagal ito. Hanggang dumating sa pagkakataon na tuluyan ng tumigil si Pablo, tama na. Mali na to. Pero ang tagal. Hindi katulad ng mga nakaraan. At maaari na ang dahilan nito ay dahil nga nung mga una, malugod pa nilang tinatanggap yung ebanghelyo Noong una. Diba? Yung una, lalo nung unang pasal ni Pablo. Tapos nung bumalik siya, ganun ulit. Malugod nilang tinatanggap nung una. Until mas lumalim pa sila sa kanilang pag-aaral kung saan ang sabi doon sa verse number 8, and he entered the synagogue and for 3 months spoke boldly, reasoning and persuading them tungkol saan? About the kingdom of God. Ang ginamit dito na ipinapangaral ni Pablo sa kanila is the kingdom of God. Well, ang pwedeng immediate na maisip natin dyan, of course, yung eschatological na
na theology or na teaching about the kingdom of God or yung mga patungkol sa millennial reign of Christ. Pero of course, hindi lang ito yung tinutukoy dito ni Pablo. Itong pangangaral patungkol sa kingdom of God ay higit pa sa eschatology. Hindi ito pag sinabing kingdom of God, yung eschatology agad ang ating pupuntahan. Well, kasama yon. No? Kasama yon, of course. Pero ang punto rito ay mas malawak na at mas malalim na yung itinuturo ni Pablo sa kanila. Na kung mapapansin ninyo sa mga nakaraang pangangaral ni Apostol Pablo sa ibang mga sinagog, kung maaalala nyo yung mga preachings niya about, of course, sa kamatayan, sa sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo dun sa krus. Tapos pagkatapos nun, yung kanyang muling pagkabuhay, sa pagiging Mesiyas ng ating Panginoong Yesus. Pagkatapos nun, dun palang i-reject na nila. Right? Pero hindi ganito yung tagpo dito sa Ephesus. Paul was preaching to them about the kingdom of God. Mas malawak na yung mensahe o yung mga bagay na ipinapangaral, itinuturo niya sa kanila. Pero ito ang problema. Habang mas lumalalim sila sa pag-aaral ng salita ng Diyos, habang mas lumalawak yung inaaral nila patungkol sa kaharian ng salita ng Diyos, yung mga Hudyo unti-unting umaatras. Teka, hindi na tama to Hindi ko natanggap. Hindi ko na gusto tong naririnig ko. Itong tinuturo sa amin. Kaya nga ang sabi dun sa sumunod na talata, but when some became stubborn and continued in disbelief, yung mga phrase dyan na became stubborn, well sa Greek ay one word lang yan, At ganun din yung phrase na continued in unbelief, one word lang din yon sa Greek. At parehas yan, ng tense niyan ay imperfect. Imperfect tense. Na maaalala ninyo, right? Nakaraan lang, binanggit ko na kapag ang imperfect tense sa Greek, ibig sabihin nun, nangyari na yun sa past, pero nung nangyari yun, it was ongoing. Nangyayari yun. Kaya dinudugtungan ito ng ing, commonly. Kaya nga yung became stubborn, pwede yung i-translate as becoming stubborn. Nung mga panahon, was becoming stubborn. At yung continued in unbelief, pwede namang i-translate as they were continuing in disbelief. Ang punto rito, ongoing yung hardening ng kanilang mga puso at pag-reject sa salita ng Diyos. Maaaring nung mga una, natutuwa pa sila Natutuwa pa sila, yung marami sa kanila, natutuwa pa sa naririnig kay Pablo, sa mga itinuturo ni Pablo sa kanila. Pero habang lumalalim, habang lumalawak yung inaaral nila, their hearts are becoming more and more hardened. Habang mas dumarami, mas lumalawak yung mga naririnig nila, mas lalong nare-reveal yung kalagayan ng puso nila. Hindi sila tunay na sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo at sa kanyang mga salita. And for 3 months of hearing the gospel and preaching about the kingdom of God, hindi sa tagpo dito sa Ephesus, sa mga taga-Ephesus, hindi biglaan yung kanilang pag-reject sa salita ng Diyos. Kundi unti-unti, it was their hearts were becoming hardened sa span na yun ng 3 months until such time na yung puso nila talagang sobrang tigas na at tuluyan na nilang inayawan ng ebanghelyo. Naaalala niyo yung rich young ruler? Sa Mark chapter 10, nagtanong siya, itong rich young ruler, nagtanong siya sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, anong pwede kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? O di kaya, anong pwede kong gawin para pumunta ako ng langit? Sumagot ang Panginoong Yesus. Sabi niya, puntahan natin sa Mark chapter 10. Sabi niya ng Panginoon sa verse number 19, you know the commandments. Do not murder. Do not commit adultery. Do not steal. Do not bear false witness. Do not defraud. Honor your father and mother.
Nung nabanggit ng Panginoon yung kautosan, sumagot yung rich young ruler with confidence. Sabi niya, verse number 20, and he said to him, to the Lord Jesus Christ, Teacher, all this I have kept from my youth. Lahat ito sinunod ko. Ang buong kautosan, sinunod ko yung lahat. Pero sumagot ang Panginoon sa kanya. And Jesus, looking at him, loved him and said to him, you lack one thing. Go, sell all that you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come, follow me. Anong naging response nung rich young ruler? Nung sinabi ng Panginoon sa kanya, may kulang ka. Ibenta mo lahat ng ari-arian mo, ibigay mo sa mga mahihirap, tapos sumunod ka sa akin. Actually, sa ibang translation, take up thy cross and follow me. Pasanin mo yung krus and follow me. Ano naging response nitong rich young ruler? Sabi niya sa verse number 22, disheartened by the saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. Sabi niya, sobrang nanglumo siya. He went away sorrowful. Sobrang nanglumo siya doon sa sagot ng Panginoong Yesus sa kanya. Pero kung titignan nyo, ibig sabihin ba nito, nagturo ang Panginoon ng works-based salvation? Kasi ang tanong niya lang naman, paano ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Tapos ang sagot ng Panginoon, ibenta mo lahat ng ari-arian mo. So, works-based salvation ba ang tinuturo dito ng Panginoon? Actually, pag tinignan pa natin, mag-jump tayo sa verse number 27. Ang sabi ng Panginoon, with man, it is impossible. Ibig sabihin, walang sino mang tao ang kayang iligtas ang kanyang sarili. It is impossible. Hindi niya nakita na yung pagbanggit ng Panginoon sa mga kautosan ay hindi para magdala sa kanya sa langit, kundi para ipakita sa kanya ang kanyang katayuan. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. With man, it is impossible, but not with God. Hindi sa Diyos. Yung tao na hindi niya kayang iligtas yung sarili niya, imposibleng iligtas ang sarili niya, ang sabi niya, for all things are possible with God. Hindi imposible sa Diyos. Kayang iligtas ng Diyos ang sino man, ang sino mang naisin niyang kahabagan. Pero bakit ganon? Yung naging sagot ng Panginoon sa rich young ruler. Bakit sa sinabihan ng Panginoon na ibenta mo yung lahat ng kayamanan mo, ibigay mo sa mahihirap, tapos saka ka sumunod sa akin? Why? Kasi maraming mga tao ang attracted lang sa idea ng langit. Maraming mga tao ang attracted lang sa idea ng buhay na walang hanggan. Langit na yun eh. Langit na yun eh. Sino ba namang aayaw doon? Right? Siguro kapag magtanong ka sa 1 milyong tao, 99% doon. Pag tinanong mo sino dito gustong pumunta ng langit, 99% doon. Magtataas ng kamay. Gusto nilang pumunta ng langit. Siguro yung 1% doon, yun lang yung mga baliw na satanista na gusto nila sa impyerno sila. Ito yun, di ba? Subukan natin. Sino dito po gustong pumunta ng langit? O, di ba? May mga hindi nagtaas, di ba? Hindi nagtaas yung pinansin, ano? So, kita nyo, di ba? Sino gusto pumunta ng langit? Pag tinanong mo yung mga tao, of course, langit na yan eh. Diba yung langit, wala nang kamatayan doon. Wala nang pagdurusa ron. Wala nang paghihirap. At ang sabi pa ng Bible, diba, streets of gold. Diba? Kumbaga, sino ba namang ayaw nun? Humanly speaking, sobrang appealing ng langit. Right? Kumbaga sa isang salesman, yung langit yung klase ng produkto na hindi ka mapapahiya. Palaging may bibili niyan. Yung 1% lang. 1% lang. Ang hindi, kumbaga pag tinanong mo, humanly speaking, by its appeal, maraming mga tao yung attracted lang, take note, sa idea
ng langit. Dahil ang akala nila ganun lang yun. Basta tumanggap lang ako, sumunod lang ako sa panalangin, nagtaas lang ako ng kamay ko, okay na yun. Na ganun lang yun. Quote and quote, sumampalataya lang ako. Kumbaga, pag ginawa ko yun, sigurado na akong sa langit. Kumbaga, insured ka na. Akala ng mga tao, ganun lang ang ideya ng langit. Kaso ang problema, hanggang dun lang ang gusto nila. Hanggang dun lang sa ideya ng langit. Tandaan natin, of course, hindi sa pamamagitan ng gawa ang kaligtasan. Malinaw yan. Pero tandaan din natin na ang tunay na kaligtasan ay magbubunga ng mabuting gawa. Ito'y magbubunga ng pagsunod sa Panginoong Yesus, at yun ang hindi gusto ng marami. Ang sabi ng Panginoon, take up your cross, come and follow me. Ang sabi pa ng Panginoon, deny yourself and follow me. Ang sabi pa ng Panginoon, repent of your sins, mortify your flesh. Yun ang hindi gusto ng marami. Gusto lang nila yung ideya ng langit. Yung buhay na walang hanggan. Yung streets of gold. Yung wala ng paghihirap, wala ng kamatayan. At hanggang dun lang. Ibig sabihin mga kapatid, again, ang tunay na kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng gawa. Pero ang tunay na naligtas, mayroong tatalikuran, mayroong iiwanan, mayroong bibitawan. At yun ang hindi gusto ng marami. Marami ng mga naka-attend dito sa church. Nakarinig ng ebanghelyo. Pag tinanong mo sila, gusto ba nilang tanggapin ang Panginoong Jesucristo? Siyempre gusto nila. Pero ang tanong, gusto ba nilang iwanan ng kasalanan? Gusto ba nilang iwanan ng kabaklaan, ang bisyo, ang pambababae? Handa ba silang ilagak ang kanilang mga sarili, ilagak ang kanilang buhay para sa Panginoong Jesucristo? Kapag ipinangaral mo ang pagtalikod sa kasalanan at pagsunod kay Kristo, maraming mga taong nakikinig sa iyo ang unti-unting aatras, ayoko niyan. Yung langit lang ang gusto ko. Yun lang. Ganyan yung nangyari sa mga Hudyo dito sa Ephesus. Maaring nung una, katanggap-tanggap pa sila. Ang ganda sa pandinig. Katanggap-tanggap pa sa kanila yung naririnig nila. Maganda pa sa pandinig. But as Paul continually preached the gospel and the kingdom of God, their hearts were becoming hardened, and they continued in their disbelief. At dahil doon siniraan nila ang mga Kristiyano. Yun ang sabi doon sa talata. Nagsalita sila ng mga masasama laban sa mga Kristiyano. Kaya ang sabi ni Pablo, ang sabi dun sa dulo ng verse number 9, after 3 months of preaching the gospel to them, he withdrew from them and took the disciples with him, reasoning daily in the hall of Tyrannus. After 3 months of preaching doon sa synagogue, more or less 12 Sabbats, iniwanan na ni Pablo yung mga Hudyo na yun na ayaw sumampalataya, na matigas na yung kanilang mga puso. Pero may mga Hudyong naligtas. At sila ngayon, yung mga disciples dyan na nabanggit, na dinala ni Pablo, sinama niya doon. Ang sabi doon sa Hall of Tyrannus, yung word na hall dyan, ay kanina sa Tagalog, paaralan, no? Eskwelahan, paaralan. Maari itong si Tyrannus, ay isa siya sa mga teachers. Kaya eskwelahan ni Tyrannus, or siya yung may-ari mismo nung eskwelahan na yon, nung paaralan na yon. And actually, sa ibang mga manuscripts, ay yung verse number 9, wala kasi dyan, pero yung verse number 9, merong kadugtong yun sa dulo, na he withdrew from them and took the disciples with him, reasoning daily in the hall of Tyrannus. Merong kadugtong, from the 5th hour to the 10th. That is, kung i-convert natin sa panahon natin, mula alas 11 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. So kung tama yung ibang manuscripts na yon, ang ibig sabihin nun, nagtuturo daw si Pablo doon sa school ni Tyrannus.
From the 5th hour, mula 10 a.m. hanggang 4 p.m. At ang ginagawa niya, yung mga disciples na yon, yung mga naligtas na Hudyo, sinasama niya doon sa paaralan ni Tyrannus at doon niya sila tinuturuan. At tignan niyo yung naging epekto rito ng ebanghelyo. Sabi ng verse number 10, this continued for 2 years. Yung pag-aaral na yon, yung this, ang tinutukoy pa rin dyan ay yung pag-aaral na pagtuturo niya sa Hall of Tyrannus sa mga disciples. At ang sabi dyan, yung pag-aaral na yun, pagtuturo niya sa kanila, continued for 2 years, so that all the residents of Asia, yung Asia Minor ito, hindi po ito yung Asia sa panahon natin. This is Asia Minor. So that all the residents of Asia heard the word of the Lord, both Jews and Greeks. Take note mga kapatid, ang Ephesus ay isa lamang sa mga provinces ng Asia Minor. Pero habang nagtuturo daw si Pablo, doon sa mga disciples, doon sa Hall of Tyrannus, nakarinig ng ebanghelyo yung lahat ng mga taga-Asia Minor. So kung ang ibig sabihin nun, hindi kailangang umalis ni Pablo sa Ephesus. Nandun lang siya. Nagtuturo lang siya doon sa Ephesus. Tinuturuan niya yung mga disciples sa Hall of Tyrannus for 2 years. Pero lumaganap yung ebanghelyo palabas ng Ephesus at kumalat ng Asia Minor. Hindi niya kinailangan umalis. Hindi pa siya umaalis. Nandito pa rin siya sa Ephesus. Actually, hanggang sa mga susunod na talata, nasa Ephesus pa rin siya. Hindi niya kailangan umalis. Pero lumaganap ang ebanghelyo. Paano nangyari yon? Kasi makapangyarihan ng salita ng Diyos. May mga taong pinalambot ng Diyos ang kanilang mga puso. Binago yung kanilang mga buhay. At sila'y sumunod doon sa kalooban ng Panginoon na ayaw nung iba. Mga kapatid, again, kapag ipinangaral ang salita ng Diyos, kapag ipinangaral ang ebanghelyo, palagi itong merong epekto sa puso ng mga nakikinig. Palaging meron. Hindi pwedeng wala. Bakit? Dahil makapangyarihan ng Diyos. Dalawa lang yan. It's either patuloy na titigas ang puso ng mga ayaw kay Kristo, ng mga wala kay Kristo, or palalambutin at magbabago yung puso ng isang taong hinirang ng Panginoon. Ano man dun sa dalawa, parehas yun na epekto ng salita ng Diyos o ng kapangyarihan ng Ebanghelyo. Tingnan, pangalawang bagay na makikita natin dito is the powerful Word of God displayed in authenticating His disciples. Kumbaga, para mapakita na totoo nga yung kanyang mga disipulo, particularly si Apostol Pablo na isang apostol ng ating Panginoon, verse number 11. And God was doing extraordinary miracles by the hands of Paul. Well, ano to? Ano tong extraordinary miracles na ito na ginagawa ng Panginoon? Una sa lahat, yung word na extraordinary dyan, sa Greek word ay 3 words. Yun naman ay 1 word, pero 3 words ito sa Greek. Otastaikosas. Na ang literal translation niyan ay not the ordinary or not the usual. So itong klase ng mga miracles na ito ay hindi yung usual kind of miracles na nakikita natin. Hindi ito ordinary. And of course, mamaya, pag nakita na natin, this also implies na hindi palaging nakikita yung ganitong klase ng mga miracles kahit ng mga panahon na yon. Ano ba ito? Ano ba itong not ordinary or not usual miracles na ito? Sabi niya ng verse number 12, so that even handkerchiefs or aprons, ito yung mga nilalagay nila noon, sa mga panahon na yon, lalo kapag mga worker ka, 'di ba? Alam natin, may mga panahon na nagte-tent making si Pablo, So, naglalagay sila ng handkerchief or ng apron dito, parang bimpo, para yung awis hanggang doon lang sumipsip. Or dito sa waistline nila, para yung pawis marahil sa likod. Hanggang doon lang din, hindi na basa dyan. So, nilalagay yon. Ngayon, ang sabi dyan,
yung mga handkerchiefs or aprons na yon that had touched his skin, yung balat ni Pablo, were carried away to the sick, and their diseases left them, and the evil spirits came out of them. Parang pamilyar, ano? Kasi may mga nangyayari niyan, no? Sa panahon natin ngayon. Lalo yung sa panahon ng Black Nazarene, right? Diba? Nag-uunahan sila na makapahid ng kanilang mga panyo, tapos magkakaroon ng kapangyarihan yung bimpo na yon o yung panyo na yon. Well, kasi ang mga Ephesus, very superstitious sila. And mahilig din sila sa mga magical na mga bagay. Ito mga taga-Ephesus. Well, hindi natin alam kung nung pinakaunang beses ba ay hindi sadya. Kumbaga, may nakakuha lang nung panyo ni Pablo, tapos naiuwi, tapos gumaling. Hindi natin alam kung paano nangyari nung una. Or talagang sinadya. Talagang, baka may kapangyarihan to. No? Kinuha yung panyo ni Pablo, tapos dinigit sa kanya. Hindi natin alam kung paano talaga nangyari yung unang pagkakataon. So, kung titignan nyo, very unusual talaga itong ganitong klase ng miracle. Kasi nga, hindi ito common sa mga miracles na nangyayari sa mga apostol. Commonly, di ba, yung mga nagpapagaling lang sila mismo. Hindi yung pinahid na panyo. Tingnan nyo, kung titignan natin, ang tindi nito no? Yung panyo, yung bimpo lang na dumikit sa balat ni Pablo, tapos inuwi. Wala si Pablo dun Wala si Pablo. Inuwi yung panyo na yun. Tapos nagkaroon na ng kapangyarihan. Or kapag daw may sapi may sapi ng masamang espiritu rather, ay umaalis yung masamang espiritu. So ang tindi ng kapangyarihan. Ang nais ko po makita natin dito, ang sabi ng verse number 11, and God was doing extraordinary miracles by the hands of Paul. Ang gumagawa nitong very unusual miracle na ito ay hindi si Pablo mismo. It was God. Ang Diyos ang siyang gumagawa nito. Kasi sa panahon natin, ginagamit ito ng mga religion, sa maraming mga relihiyon, right? Na nagsasagawa ng kung ano-anong mga quote-unquote healing crusade. Diba? Nagbebenta sila ng mga langis, nagbebenta ng panyo, ng bimpo, at ng kung ano-ano man. Right? Nagbebenta sila ng mga kung ano-ano mga bagay na yun. Tapos yun daw yung magpapagaling. Mga kapatid, hindi yung bimpo, hindi yung panyo ang nagpagaling. Hindi nga rin si Pablo. It was God who was doing the miracles. It was God. Pero bakit ginawa ito ng Diyos? Titingnan nyo, bakit bumaba ang Diyos sa level ng mga taong ito, na mga superstitious, na mga taga-Ephesus? Bakit? Dahil nais ipakita ng Diyos na merong mga totoong lingkod ng Diyos at merong mga hindi totoo. Makikita na rin natin yan mamaya. At itong si Pablo ay totoong lingkod ng Panginoon. Siya ay totoong galing sa Diyos. Yung mga ipinapangaral niya, totoo yun. Totoo yun. At ginawa ito ng Diyos dahil, again, merong mga nagpapanggap ng mga lingkod ng Diyos. Mga taong ginagamit ang Kristyanismo, ang Kristyanidad. Ginagamit maging ang Biblia. Ginagamit maging ang pangalan ng Panginoong Hesus para mangloko ng iba at para sa kanilang sariling kapakanan. At yun yung mga susunod na mangyayari. Yung number 3 natin, the powerful Word of God displayed in abasing, pagpapahiya, abasing a household of deceivers. Basahin natin sa verse number 13 to verse number 16. Sabi doon, then some of the itinerant Jewish exorcists undertook to invoke the name of the Lord Jesus over those who had evil spirits, saying, I adjure you by the Jesus whom Paul proclaims. 7 sons of Jewish high priest named Sceva were doing this. So ang sabi dyan, doon daw sa Ephesus ay merong isang grupo ng mga Hudyo na pagala-gala, itinerant. Pagala-gala lang sila, talagang umiikot sila doon sa Ephesus.
Kasi nga, ginagawa nila itong pagpapalayas ng masamang espiritu. At sino raw yon? Sila raw yung 7 anak or yung 7 sons ni Sceva. At ang ginagawa nila, nagpapalayas sila ng masasamang espiritu sa pamamagitan ng magic or ng salamangka. We can say na yung ginagawa nila is a form of sorcery. Sorcery. At itong pagpapalayas ng masamang espiritu na ginagawa nila, maaaring pinagkakitaan din nila. Talaga, noong mga panahon na yun, kaya sila paikot-ikot doon sa lugar na yun. And again, very superstitious nga kasi itong mga taga-Ephesus. Mahilig sila sa mga magical things, sa mga magic. Kaya maaaring kahit ang diablo, sinasamantala yun. No, dahil itong mga taong ito superstitious eh. Itong mga tao to mahilig sa mga magical na mga bagay. Maaring ng mga unang pagkakataon tinutulungan pa sila ng diablo. Itong 7 sons of Sceva. Ano? At ginagamit 'yon ng diablo para itong mga taong makasalanan ay manatili doon sa kanilang kasalanan. And take note, sa listahan ng mga Jewish high priest, walang high priest na merong pangalang Sceva. Wala. Di ba sabi, itong 7 anak na ito, anak daw sila ng Sceva na isang Jewish high priest. So, kumbaga, doon pa lang, yung tatay nila mandaraya na. Nagpapakilala siya na isang Jewish high priest. At itong mga anak, ganun din. Sila yung mga mapandaya din. Gagamitin nila yung pangalan ng kanilang ama na nagpapakilalang Jewish high priest. And for some time, na ginagawa nila itong pagpapalayas ng masamang espiritu, nakita nila na maaaring nakita nila, uy, si Pablo, nagpapalayas din ng masamang espiritu. Pero ang ginagawa niya, pag nagpapalayas itong si Pablo, ang ginagawa niya, napapalayas siya sa pamagitan ng pangalan ni Jesus. Kung maaalala ninyo, merong mga tao na ang gamit nila mga bimpo lang, mga panyo lang na dumikit na ipahid kay Pablo, tapos nagpagaling na, nagpalayas na ng masamang espiritu. Kaya itong 7 anak ni Sceva, maaaring nagtaka sila. Paanong nangyayari yun? Paanong nangyayari yun? Na nagawa niyo ni Apostol Pablo? Kasi nga, sila sa sarili nila, alam nilang true magic lang. Salamangka lang, sorcery, ang ginagamit nila para magpalayas. Naalala niyo si Simon sa Acts chapter 8? Simon the magician or Simon the magus. Yung nakasama siya, di ba, ni Philip during that time, gumagamit siya he's a magician, gumagamit siya ng magic, to deceive people. At nung nakita niya, yun na yung panahon na nandun si Pedro, nakita niya yung work ng Holy Spirit. Akala niya, yung banal na spirito parang isang force lang, puwersa lang. Parang puwersa lang, na kumbaga pwede mong ma-activate. Holy Spirit activate, parang ganun lang. Ang banal na spirito or pwede mong i-manipulate. At ganito rin itong 7 anak ni Sceva. Ang akala nila parang magical incantation lang. Itong pangalan ni Jesus. Diba alam niyo sa mga palabas ng mga exorcism, right? Nagbabanggit sila ng mga kung ano-ano mga incantation. And usually, mapapansin niyo nasa Latin word yung ginagamit nila. Na parang, Latin lang ba yung alam na lengguwahe ng mga diablo? Hindi ba nakakaintindi ng Tagalog yun, ng English, ng Bisaya? Palaging yung Latin. Yun lang, pagka yun ang ginamit, mapapalayas. Meron ding mga Jewish exorcists na ang ginagamit nila, Hebrew language. Siyempre, dito sa lugar na to, nasa Ephesus sila Gentile land. So, Hebrew language yung ginagamit. So, wow! Ano to? Anong salita yun? So, itong 7 anak ni Sceva, ang akala nila, incantation lang din yung paggamit ng pangalan ng Panginoong Hesus. Kung saan nagpapalayas sila, ang Apostol Pablo, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kumbaga para sa kanila parang abracadabra lang yun. Yung pangalan ng Panginoong Hesus. Magical word lang yun. Na kapag ginamit mo yun, magagawa mo yung magic.
ng pagpapalayas ng masamang espiritu. And so, dumating yung isang araw na meron silang client, kumbaga, ano? But this time, maging ang dyablo man ay hindi sila kinampihan. Kasi maging ang dyablo man ay ginamit ng Diyos para ipahiya itong mapandayang Hudyo na ito at upang maitaas ang pangalan ng Panginoong Hesus. Tingnan natin, verse number 13. Then some of the itinerant Jewish exorcists undertook to invoke the name of the Lord Jesus over those who had evil spirits, saying, I adjure you by the Jesus whom Paul proclaims. Actually, dito pala may isip mo, na ginagamit lang nila si Jesus. Bakit? Kasi gamit nila Jesus whom Paul proclaims. Diba, kumbaga, dito palang aminado na sila, hindi nga nila kilala si Jesus eh. Basta siya yung pinapahayag ni Pablo. Kasi dito palang, maiintindihan mo na. Sabi ng verse number 14, 7 sons of a Jewish high priest named Sceva were doing this. But the evil spirit answered them, Jesus I know, Paul I recognize, but who are you? Kita nyo, mabuti pa yung dyablo kilala si Jesus eh. Itong mga mapandaya Hudyo na ito, hindi. Jesus, whom Paul proclaims. Sabi ng dyablo, kilala namin si Jesus. Kilala namin si Pablo. Sino ka ba? Sino ba kayo? Sino ba kayo? Kumbaga, diba, parang imagine niyo nagpunta ka sa Malacanang. Tapos sinabihan mo yung mga servants doon sa Malacanang, inutusan mo sila. Maglinis kayo kasi sabi ni BBM. Pwede sagutin ka sino ka ba? Diba? Kahit ginamit mo pangalan ni BBM, hindi ka nga kilala nun, hindi ka nga Marcos man lang wala. Diba, di ka nila nakikita. Pumasal ka lang dun Sino ka ba? Hindi mo magkakaroon ka ng ganong authority para utusan yung mga servants na nandoon? Of course not. Ganon din ito mga dyablo na ito. Alam nila at this time na hindi nakapangyarihan ng dyablo yung sinusubukan nyong gawin Hindi na magic hindi na sorcery yung ginagawa ninyo. At this time, they are using the authority of the Lord Jesus Christ para palayasin sila. But the truth is, itong 7 sons of Sceva, wala silang otoridad. Wala silang karapatan. Wala silang kapangyarihan na gamitin ang pangalan ng Panginoong Hesus dahil una sa lahat, wala sila kay Kristo. Wala sila kay Kristo. Sino ka ba? Sila'y mga mapandaya na sinubukang gamitin ang pangalan ng Panginoong Hesus para sa kanilang sariling kapakanan. And look what happened. Sabi ng verse number 16. And the man in whom was the evil spirit, leaped on them. Yung sinasapian, yung lalaking sinasapian, mastered all of them and overpowered them so that they fled out of the house naked and wounded. Ang sabi dyan, sinunggaban sila ng taong sinasapian. Kung nakapanood na kayo ng mga movies na exorcism, parang ganun yung nangyari. Sinunggaban sila ng taong ito at maaaring kung pinagkakalmot siguro sila. Hindi natin alam, pinagkakagat pa sila, parang zombie na inatake na lang silang bigla. Ganun yung nangyari dito. At sa sobrang tindi nung eksena dun sa loob ng kwarto na yon ng client sana nila. Sa sobrang tindi nung pangyayari doon, ang sabi ng Bible, nagtakbuhan sila palabas, sugatan, duguan, luray-luray yung kanilang mga damit, naked pa nga hubad. Ginamit ng Panginoon maging ang dyablo para ipahiya ang mga mapandayang Hudyo na ito. Ganun ka soberano ang Diyos. Ganun ka makapangyarihan ng Diyos. Kahit ang dyablo man ay nasa ilalim ng kanyang otoridad. At naniniwala ako mga kapatid na hindi man agad, pero may mga panahong inilaan ng Panginoon para pahiyain at ibagsak ang mga mapandayang mga ngaral maging sa panahon natin. Kita niyo si Kabuloy? Ilang taon siyang nanloloko ng mga tao. Hindi pa tapos. Well, hindi pa tapos.
Ang paglilitis sa kanya. Sabihin natin, hindi pa tapos ang husga ng Panginoon sa kanya, pero ipapahiya siya ng Panginoon. Diba, akala ko ba ikaw ang appointed, ang disappointed son of God? Bakit takot ka? Bakit nagtatago ka? Bakit takot ka na malitis? Sa dami ng niloko niya at pinagsamantalahan, dumating na yung inilaang panahon ng Panginoon upang pahiyain siya at ihayag ang pandarayang ginagawa niya. At maging yung mga mangangaral, maging Baptist man yan, pero kung lantaran nilang dinadaya ang mga tunay na mananampalataya para sa kanilang sariling kapakanan, mayroong panahon na inilaan ng Panginoon sa kanila. Hindi man sa mundong ito, pero sa araw ng paghukom, haharap sila sa Panginoon at magiging totoo ang sinasabi ng salita ng Diyos sa Matthew 7 verses 21 to 23. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of the Father who is in heaven. On that day, on that judgment day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not cast out demons in your name? Did we not do many mighty works in your name? Pero haharap sila sa Panginoon. Sasabihin ng Panginoon sa kanila, verse number 23, and then will I declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of iniquity, or you workers of lawlessness. At narito ang comfort natin. Kahit pa merong mga false teachers, napakarami. Kahit pa merong mga mapandayang mga ngaral, gagawa at kikilos pa rin ng Panginoon para maitaas ang kanyang pangalan. Sabi niya sa verse number 17 ng Acts chapter 19 sa ating mga talata, pagkatapos na ipahiya ng Panginoon itong mga mapandayang Hudyo na ito, na mga anak ni Sceva, verse number 17, and this became known to all the residents of Ephesus, both Jews and Greeks, and fear fell upon them all, and the name of the Lord Jesus was extolled. Naitaas, naluwalhati, napapurihan ang pangalan ng Panginoong Yesus. Akala ng mga anak ni Sceva, sila yung makakapag-take advantage dito eh. Pero hindi pala. Sa huli pala, ang Diyos pala ang nakakuha ng advantage. Ang Diyos pala ang nagwagi. Siya pa rin ang naluwalhati at naitaas ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Pangapat, the powerful word of God displayed in altering the heart's disposition. Verse number 18. And many of those who were now believers came. Pagkatapos na magtatatakbo, palabas yung mga mapandayang Hudyo na mga anak ni Sceva, nasugatan, duguan, walang saplot, luray-luray yung kanilang mga damit, nagdatingan ngayon yung mga mananampalataya dito sa Ephesus. Anong ginawa nila pagkarating nila? Ang sabi diyan, they were confessing and divulging their practices. After na mangyari yung sa anak ni Sceva, itong mga mananampalataya na ito, who were now disciples or believers, mas nakita nila ngayon kung gaano kasama, gaano ka-demonic, gaano mapamangadib yung gawain ng practicing magic. Take note, who were now believers. Mga mananampalataya ito. Mga mananampalataya ito. At maaaring nung naligtas sila, hindi agad nila nabitawan yung kasalanan na yun, ng sorcery, yung mga superstitions and magical beliefs nila. Maaaring hindi pa nila alam eh. Hindi pa malinaw sa kanila na kasalanan pala yun. At baka kung hindi nga nangyari sa anak ni Sceva, well, hindi natin masabi, maaaring hindi nila maisip na kasalanan pala yun. Bakit? Kasi part yun ng kultura nila bilang mga Ephesians, bilang mga taga-Ephesus. Part yung superstition. Part yung mga magic. Di ba kahit sa ating mga Pilipino, dami natin mga superstitions, right? Pero tandaan natin, yes, kinikilala ng salita ng Diyos
yung mga kultura. Kinikilala ng salita ng Diyos na yung bawat lahi, meron niyang kanya-kanyang tradisyon, meron niyang kanya-kanyang kultura na ginagawa o sinusunod. Pero, tandaan natin na kung ang isang kultura ay laban o taliwas sa salita ng Diyos, tandaan natin, Scripture supersedes the culture. Ibig sabihin, mas mataas ang salita ng Diyos kaysa anumang kultura. Ibig sabihin, kung hindi akma ang isang kultura, ang isang tradisyon sa sinasabi ng salita ng Diyos, hindi mo kailangang mamili. Hindi mo kailangang mamili. Bakit? Dahil mas mataas ang salita ng Diyos kaysa kultura, kaysa anumang tradisyon. Ibig sabihin ay yung sinasabi ng salita ng Diyos pa rin ang dapat nating sundin. At itong mga bagong mananampalataya na ito na taga-Ephesus, dahil sa tagpo na yon na nangyari sa mga anak ni Sceva, naintindihan nila doon, dapat pala nilang talikuran. Dapat pala nilang pagsisihan yung ginagawa nila dati. At maaaring nadala pa rin nila for some time, for at least for a short period of time, bilang mga mananampalataya. At sabi dyan, verse number 19, makita natin yung kanilang ginawa. And the number of those who had practiced magic arts brought their books together and burned them in the sight of all, and they counted the value of them and found it came to 50,000 pieces of silver. Kanina sa Tagalog, milyon ang halaga, no? Pero dito ay, inestiman na nila. Ang ginawa nila, yung mga books, yung mga libro about practicing sorcery, practicing, sabihin na natin, magic arts or witchcraft. Pinagsama-sama nilang lahat yun at sinunog nila sa harapan ng maraming tao. Publicly. Burn them in the sight of all. Ginawa nila yun publicly. Pinagsama-sama nila. Why? Dahil ginawa nila yon para magdala ng mensahe maging sa ibang mga taga-Ephesus na kasalanan yan. Yang sorcery na yan. Yang magic na yan. Kasalanan yan. And actually, sa Revelation chapter 21 verse 8, isa ang sorcery sa mga kasalanan na nalabanggit na magdadala sa iyo sa impyerno. But as for the cowardly, faithless, detestable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death. Sinunog nilang lahat yung libro nila to send a message. Kasalanan yan. Dapat yang talikuran. Dapat yang pagsisihan. At ang sabi doon, nung binilang nila yung mga libro, ang halaga doon, 50,000 pieces of silver. Well, depende kasi yan sa kung ang ibig sabihin ba dito ay silver denari or silver shekels or silver talents, magdedepende pa yan kung pure silver ba ito, Kaya ang tansya, ang range ng presyo ng mga books na sinunog nila ay nasa range ng 75 million pesos hanggang 250 million pesos. Ganong kalaki yung halaga. Imagine, kung merong isang libro na ang halaga nun 1,000 pesos. Mahal na nun. Brother Paul, mahal na po nun, no? Halimbawa lang, 1,000 pesos para madali mag-compute. 1,000 pesos. Kailangan mo ng 1,000 pieces nun para makabuo ng 1 milyon. Kung 75 million na lang, yung pinakamababa ng conversion, kailangan mo na 75,000 na mga libro na halagang 1,000. Ganon, gabundok yung pinagsama-sama nila. Imagine, pinagsama-sama nila para ipakita ang lahat ng ito ginawa nila. Ang lahat ng ito sinuko nila, tinalikuran nila, pinagsisihan nila. Why? Dahil makapangyarihan ng salita ng Diyos. Aanin mo yung 75 million, aanin mo ang 250 million pesos kung ipapahamak ka lang yan sa impyerno ng walang hanggan. Aanin mo ang kayamanan kung ipapahamak ka lang yan ng walang hanggan sa iyong kasalanan. Ito'y panawagan para sa ating lahat na tumingin sa kapangyarihan ng Diyos na siyang may kakayanan
na iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Ang kailangan nating lahat ay hindi sa lamang ka. Kung wala ka pa kay Kristo, ang kailangan mo ay hindi sa lamang ka. Ang kailangan mo ay himala na tanging ang banal na spirito lang ang siyang makagagawa. That is regeneration. At mangyayari lamang yan kung ikaw ay mananampalataya sa Panginoong Hesukristo na siya ay namatay upang tubusin tayo sa ating kasalanan. Siya ang naging pampalubag loob sa poot ng Diyos Ama. Ginapi niya, tinalo niya ang kamatayan at siya'y muling nabuhay upang lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At kung ikaw ay wala pa kay Kristo at patuloy mong tinatanggihan ng Ebanghelyo, your heart is becoming more hardened and hardened. Lalo mong pinatitigas ang iyong puso. Tama ang sinabi ng salita ng Diyos, mas maigi pang hindi mo narinig. At dahil sa kapangyarihang taglay ng salita ng Diyos, ang sabi ng verse number 20 na Acts chapter 19, so the word of the Lord continued to increase and prevail mightily. Napakamakapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya nga pwede natin yung panghawakan. Pwede nating pagtiwalaan ang salita ng Diyos. Ito'y nagpapabago ng puso. Kung ikaw ay magtitiwala sa Panginoon, mananampalataya sa Panginoon, kaya nitong baguhin ang ating puso. Ito'y nagpapatibay ng ating pananampalataya. Ito'y nagpapabanal. Ito'y nagtatawag sa atin na iwanan ng kasalanan, talikuran ng kasalanan. And again, kung tunay tayo mga mananampalataya, sana hindi tayo attracted lang dun sa ideya ng kalangitan. Kasama sa ating pananampalataya ang pagsunod sa Panginoong Hesukristo, ang pagtalikod sa kasalanan. Meron tayong dapat iwanan, dapat bitawan. At itong salita ng Diyos ay makapangyarihan, ito'y nagdudulot ng isang binagong buhay. Tayo'y manalangin. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat po. Tunay nga napakamakapangyarihan ng iyong mga salita. Lord, kung kami lang sa aming mga sarili, imposible na kami maligtas. Wala kaming kahit katiting na kakayanan na iligtas ang aming mga sarili. Pero makapangyarihan ng iyong mga salita. Makapangyarihan ang Ebanghelyo na nagawa nitong baguhin ang aming mga pusong bato. Nagawa naming manampalataya sa aming Panginoong Hesukristo. Lord, salamat. Napakadakila ng biyaya mo sa amin, Panginoon. To Diyos, patuloy naming dalangin yung mga wala pa kay Kristo, lalo tigit yung mga mahal namin sa buhay, nawa Panginoon, kahabagan mo sila, O Diyos. Kami nakahawak doon sa katotohanan na yun na makapangyarihan ng iyong mga salita. Tulungan mo kami. Nawa, gamitin mo kami na maipakilala sa kanila ang Panginoong Jesucristo, maipahayag sa kanila ang Ebanghelyo. At ikaw ang kikilos sa ngayon sa iyong kalooban. O Diyos, salamat po sa iyong mga salita. Maluwalhati ka. Ito po ang aming samadalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo, ating awitin, ating pangwakas na awit. Tayo po yung mawit. Awitin po natin Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but
Ulit pong pangalan ng Panginoon at nawa ay na-encourage na paalalahanan na tunay, napakamakapangyarihan ng salita ng Panginoon. At nawa patuloy tayo ito'y basahin natin, pag-aralan natin upang ito'y magkaroon ng epekto sa atin at patuloy natin itong ibahagi sa iba sa ikaliligtas ng kanilang mga kaluluwa. Purihin ang Panginoon at ngayon sa ating pagtatapos, nawa ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay patuloy na sumagana sa atin at patuloy tayong maging instrumento ng katwiran at tagapaghayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po. Dito nagtatapos ang ating panghapong gawain. In 10 minutes ay magsisimula ho ang ating prayer meeting. God bless po.